Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Sa mga may diabetes, type 2 diabetes, please share this live before I continue para makatulong sa kanila additional knowledge, learning, how to handle diabetic person. Gusto nyo ba mag-improve ang inyong sugar, remission, healing? Eto na. Mahirap, pero kayang-kaya natin kung gugustuhin. Okay? So, nakarinig na ba kayo na sa isang gathering, kainin nyo na yan. May gamot naman. Diba? Okay akong uminom ng mga matatamis. Yes, kakain ako ng maraming dessert. Anli, rice, pansit, cake, ice cream. Bakit sila hindi natatakot sa sugar kahit diabetic na? May gamot naman. Okay, so first things first, ano ang diabetes? So usually sa mga family members, madalas from lolo, lola, to children, to apo, matataas ang sugar. Bakit? Isa lang naman ang kinakain eh. Weekly gatherings, weekly na kainan, talaga. So, ito ang nagiging health condition ng mga tao. Okay? So, ang type 2 diabetes ay isang metabolic condition. Mataas ang sugar. Yung iba, tumataas more than 500, 300. Pagka ganyan, ina-advise na kayo insulin, no? Okay. So, pwede nating i-handle yan. Bakit? Bakit natin kailangan i-handle ang uncontrolled sugar ng isang diabetes? Aba, napakadaming complication kaya niyan. Alam niyo ba, si Doc Bry mas takot sa mataas na sugar kaysa sa mataas na cholesterol. Bakit kaya? Kasi ang daming komplikasyon ng may mataas or may uncontrolled sugar. Number 1, mata. Pansinin nyo, nanlalabo ang inyong mata hanggang sa mabulag. Ito yung tinatawag na diabetic retinopathy. Okay? And then, pwede rin kayo magkaroon ng CKD, kidney disease. Uncontrolled sugar, dinadamage niya ang kidney. And then, pwede rin kayong ma-stroke. Kahit normal ang BP. Bakit? Because uncontrolled sugar is inflammatory. Sinusugatan ang mga ugat natin. You can also have heart attack. Madalas, di ba? Pag Christmas, New Year, maraming inaatake sa puso. Marami din na i-stroke. Ano pa? Pwede rin tong diabetic neuropathy. Hindi nyo nararamdaman ang mga paa ninyo. Pag inapak, masakit. Tinutusok-tusok ng parang napakaraming milyon-milyong karayom. Neuropathy yan. Pwede rin ma-amputate ang inyong mga paa. Kaya sa mga diabetic person dyan, sabihan nyo na, ingatan ang paa. Bumili na kayo ng proteksyon, yung mga malalambot na or yung mga support sa paa ng mga sapatos or tsinelas. Iiwasan natin masugatan. Merong mga indication na kailangan putulin yan pag nangingitim. Kaya pag nasugat yan, nangingitim agad. 24 hours, biglang nangitim. Baka ma-amputate. Imagine mo, kung hanggang ankle lang ang putol, wag lang hanggang knee, hanggang tuhod. Naku po. So, mababaldado tayo niyan. Napakaraming complication. Kaya, we need to understand paano natin makokontrol ang sugar. So, nagkakaroon din tayo ng insulin resistance.
So, paano itong insulin resistance? Okay? Tumataas ang sugar. So, ang pancreas natin magpo-produce ng insulin. So, anong function ng insulin na to? Ito isang hormone. Parang susi ito. Pagka tumaas ang sugar, itong susi, naglalabas ng pancreas ng susi, insulin, para ma-absorb ng cells ang glucose, ang sugar, para magamit sa enerhiya. Yes, sugar is energy. Carbohydrates, energy. Ngayon, pag palaging binubugbog natin ang katawan, every hour, every 2 hours, 3 hours, kain, kain. Yan, mga kinakain natin, high carbs, refined carbohydrates, sugar, processed food. So, tumataas lalo ang sugar. So, in the end, nagkakaroon ng insulin resistant. Yung susi, hindi na gumagana. So, ang nangyayari, ang purpose ng maraming insulin ang pancreas. Pero hindi pumapasok yung asukal. So, tumataas ang insulin ninyo. Pag hindi pumapasok ang sugar from the blood to the cells, mas tumataas ang sugar. Ngayon, pag mataas ang insulin, anong function din ng insulin? Fat storage. So, nag-iimbak ng taba. So, yung mga extra sugar na yan, nagiging taba na. Okay? So, resulta nga, mataas na insulin, mataas na sugar, fat storage. Ano ang sanhi naman nito? Eating refined carbohydrates. Sa mga sedentary dyan, no? Hindi nag-walk, hindi nag-exercise, isa ring sanhi. Isa pa is those who are overweight, mga malalaki ang tiyan, mabibigat. So, alam na natin, pwede kayo magkaroon ng insulin resistance. Well, may mga ibang tao na kahit na malulusog or overweight or obese, normal pa rin ang kanilang sugar. Hindi sila diabetic. So, may possible na gumagana pa rin yung nila, yung insulin. Pero, pagka matagal na obese, nagkakaroon din ng health condition. So, we need to lose weight. So, sa mga may chronic stress and sa mga nagpupuyat, yes, cortisol, nagpapataas ng sugar po. Okay? Malaga dyan, we need to control all these, yung mga causes niyan. Okay, sa carb intolerance naman, may mga tao, katulad ng binanggit ko, no? May mga ibang tao, hindi na to-tolerate ang carbohydrate intake. Konting carbohydrate, nag-i-spike ang kanilang sugar. Meron, yes, napakaswerte. Kahit kumain ng maraming carbohydrates, hindi nag-i-spike ang kanyang sugar. So, hindi ibig sabihin, kakaroon ng problem agad to. Pero, long term, baka magkaroon. Kaya, we need to start eating real foods. So, kapag mataas ang consumption ninyo ng high carbs, refined carbohydrates. Ano ba yung mga refined carbohydrates? Aba, nangunguna dyan. Bread, white rice, sugary drinks, yung mga drinks natin, pastries, yes, ang sasarap, ang tatamis, ultra-processed foods. So, ito ang mga refined carbohydrates. Check nyo yung sugar. Alam ko, mga nagche-check kayo. Kahit nakalagay dyan, sugar-free, meron pa rin pagka mga biscuit, starch na yan. Flour, tas na yan. Nag-i-spike ng sugar. Okay? Pero listen to your body pa rin. Check your sugar and malalaman ninyo. Kapag kumain kayo ng isang pagkain, pwede nyo malaman kung nag-i-spike siya ng sugar. Ano pa yung mga nag-i-spike? Pwede rin yung mga starchy vegetable. Ano ba yung mga starchy vegetables? Ito yung mga gulay na nasa ilalim ng lupa.
Kaya sa mga diabetic and fatty liver, pinapaiwas ko yung mga starchy vegetable. Yung mga non-starchy vegetable kayo mag-focus. Ano ito? Mga leafy vegetable, mga cucumber, no? Sa above na mga gulay. So, iiwas just to control your diabetes. So, kaya, ang mga diabetic, mayroon insulin resistant, carbohydrate intolerance. Okay? So, lifestyle intervention pa rin. Napakahalaga nito. Bakit? Yung role niya para magpababa ng sugar, mag-control ng sugar, napaka-importante. Kaya, ano isang mga steps? Number 1 is food pa rin. Okay? Yung diet quality. Ano ba yung mga importanteng pagkain? Ito yung mga nutrient dense, ito yung mga healthy foods. Real foods. Saan nabibili ang mga real foods? Sa wet market. Hindi sa dry market. Grocery, puro process na yan. So, go to your local wet market. Yan, andyan yung mga healthy foods. So, anong example? Egg. Yes, napakasustansya ng egg. Fish, chicken, pork, beef, vegetable. Above ground na vegetable. Okay? Once you start, yan ang basic eh. Pag nag-start po kayo sa mga pagkain na ito, mapapansin ninyo ang inyong sugar from 300, bumababa na siya. Bumababa. Gradual, bumababa siya. Iiwasan natin ang mga high refined carbohydrates. Do not worry, hindi tayo zero carbs. Low carb. Ano yung carbohydrates dyan? Yung mga non-starchy vegetable. Ito yung above ground vegetable. Yan po yung carbohydrates sa ano natin. Okay? Focus tayo sa protein and fats. Healthy fats, syempre. Okay? And paano pa rin natin ma-address ang diabetes? Activity. Mahirap ang regular activity kapag obese. Okay? Kaya sa mga naglo-low carb na mga obese, focus muna tayo sa nutrition. After 1 month or 2 months, start na tayo ng walking. Naintindihan ko, yung mga obese 2 dyan, or morbidly obese, ang hirap maglakad, no? So do not worry, start lang kayo kahit 15 minutes or 20 minutes regularly of daily walking, you will improve your sugar. Okay, may mga pasyente ako na hindi to obese nasa normal weight. Doc, bakit hindi pa rin bumababa ang sugar ko? 1 year na ako naglo-low carb. Let us wait. Be patient. May mga ganyan talagang situation. May iba, 1 month pa lang, natanggal na yung insulin. Another 1 month, natanggal yung oral meds. Napakabilis, di ba? Pero may iba, inaabot ng taon, 1 taon, 2 taon, bago nakakitaan ng improvement. We have a different body. So, iba ang reaction ng bawat isa sa atin pag nag-low carb. Kaya, ang malaga, address the nutrition. Second, do some movement exercise, no? Walking, strength training, running, cycling, swimming. Kanina lang, nag-swimming si Doc Bry. Grabe. 3.2 kilometers swim kanina. Very effective. High, hingal. You need to manage also your weight. Paano nyo mamamanage ang weight? Nung overweight, nung obese po ako nun, no, ang thinking ko as a physician, ang thinking ko noon, pag nag-exercise ako, maglulus ako ng weight. Totoo naman. Nag-lose ako ng weight, kaso hindi ko binago ang aking nutrition, nag-gain ko rin din siya. So maglulus ako ng 2 kilos, mag-gain ako ng 2 kilos. So parang yo-yo dieting ang nangyayari. So nung low carb si Doc Bry,
Doon nakita ko, bumababa. Until na, ngayon, as a normal weight na, 66 kilograms from 93 kilograms. So, you need to manage your weight. Pagka nag-low carb po tayo, nakakagulat, pag nag-low carb, 5 to 10% ng weight reduction is maganda yon. Pero pagka nag-low carb kayo, lalo na strict low carb, pakalaking ang nakakaltas. Average of 5 kilos in a month. May iba, 10 kilos pa nga. Do not worry with that kasi halos yan too big. So, ano nangyayari? Nadi-dehydrate po tayo. So, kailangan natin ng electrolytes para masupply yung mga nawalang mga asin sa katawan natin. So, do not worry when you do low carb. Please consult first a doctor that is knowledgeable in your lifestyle na gagawin. No? If you're doing the low carb lifestyle, syempre, yung knowledgeable na physician regarding sa low carb. Okay? Yes. Next, manage your stress. Ayan. Ang stress, cortisol, which is, nagpapataas po yan ng blood sugar. Kaya, kung gusto nyo bumuti ang inyong diabetes, makontrol ang sugar, mabawasan. Eto na. Napansin ninyo, whenever you go back to your trusted doctor and still elevated ang inyong laboratory na sugar, FBS and A1C, ano ang ginagawa? Yung sa isang gamot, nagiging 3. Yung 2 gamot, nagiging 4. May 5 ba? Alam ko, ang pinaka-highest, 4 na oral medication. Pag hindi pa rin nakokontrol ang sugar, yung gamutan sa type 1 diabetes ay ginagamit na rin sa type 2 diabetes, insulin. Magastos o hindi? Mas magastos ba ang oral meds or yung insulin? Imagine nyo yun. When you control your sugar, walang insulin, natatanggal ang insulin, nababawasan ang oral medication, you can save a lot of money from changing your lifestyle. Sinasabi niyo lang na pakagastos, napakamahal naman ang mag-low carb. Well, isipin natin yung mga gamot ninyo. Kung gumagastos kayo ng 8,000 a month, sa 10 months na yan, that's 80,000. Okay? Mas gustuhin ko nang sa pagkain ko na gagastusin. Sa mga nutrient-dense na food, gagastusin ang pera kaysa sa mga medication. Diba? So, paalala lang sa atin. Gusto niyo mag-improve ang health niyo? Gusto niyo mag-improve ang inyong sugar? Eat real foods. Naiintindihan ko ang iniisip ng mga diabetic. Ang hirap naman. Okay? So the family should support all diabetic patient, all diabetic family members. Dapat sinusuportahan ng buong family. So anong gagawin ninyo? Huwag na kayong magpapasalubong ng mga nagpapataas ng sugar. So, samahan ninyo, tulungan natin, kasi lahat ng mga diabetic person ay masasabi ko or may tuturing ko ng mga addict. Addict sa sugar. Yes, that's true. You are addicted to sugar. Kahit na anong gusto ninyong pagpipigil, pag nasa harapan ninyo ang mga matatamis, mga paborito ninyong mga dessert, kahit ayaw ninyo, kakainin nyo yan. Because you do not control, no? Kasi addicted na kayo. Gusto nyo matanggal ang addiction ninyo sa sugar? Do strict low carb. Pag nahihirapan kayo mag-solo na mag-low carb, magpa-guide, magpa-monitor. We will coach you, we will teach you how to do low carb properly and safely.
lalong-lalo na sa mga nag-i-insulin, hindi pwedeng solo ninyo yan. Kasi, sinong mag adjust ng inyong insulin? Kasi napaka-dangerous if you, lalo na pag mataas ang insulin ninyo, 40 sa umaga, 30 sa gabi. You need to adjust that. After 3 months ka pa kayo makikita ng inyong mga doktor. If you are being monitored, nakikita na ang level ng sugar ninyo, and your physician will adjust based sa mga result ng inyong data.